Nagbanta mga kapatid ang Iran no, na palulubugin nila ang US ships kung kokontrolin ng Amerika ang Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mainit-init na balita ngayon mga tol mula rito sa UNTV News. Ito 8 hours ago pa lang pag-uusapan natin to. No? Kasi nagbanta ang Iran mga kapatid na palulubugin daw nila ang US ships. Ayan, no, nakalagay na mismo sa title. Yan, no? Palulubugin daw nila mga barko ng Amerika kung kokontrolin ang Strait of Hormuz. Ang Hormuz. Matatandaan mga tol na nagpatupad ng US blockade ang Amerika dito sa Strait of Hormuz at hinaharang nila ang mga barko. Particular mga tol, yung mga barko na papunta ng Iranian port at galing sa Iranian port mga tol, at marami na nga daw silang napabalik, no? So dahil diyan nagkaroon ng na-stranded ang napakaraming barko diyan mga tol. At isa sa mga nagreklamo syempre yung China, no? Pero nag-post na si US President Donald Trump na sabi happy daw ang China kasi bubuksan daw nila ng permanent ang Strait of Hormuz, no? Pero eto, panibagong balita, 8 hours ago lang to April 17, yan, today. Nagbanta ang isang top military advisor ng Iran na palulubugin nito ang mga barko ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz kung ipagpapatuloy nito ang blockade sa rehiyon. Isa to mga tol sa mga pwedeng sumira ng umiiral ngayong ceasefire. Habang yung mga top officials ng Iran at saka ng Amerika is nagkakaroon ng pag-uusap, tila ayaw paawat naman ng mga military. Mukhang iba ang mindset ng mga military kasi once na nagpalubog sila ng kahit nga hindi nila mapalubog once na tumira sila at tamaan nila ang isang barko ng Amerika, alam niyo na mga tol kung ano susunod doon. Bakbakan na naman 'yun, 'di ba? So ngayon panoorin natin ito mga tol, samahan niyo ako. Mariing nagbabala ang isang top military advisor ng Iran na handa silang gumanti sakaling magpatuloy ang pagkontrol ng United States sa Strait of Hormuz. Ayon kay Mohsen Razai, posibleng targetin ng Iran ang mga US ship at gumamit ng missile attack laban sa mga ito. So 'di ba, gagamit sila ng missile attack, tatargetin nila yung mga barko ng Amerika, mga tol. So again, kahit hindi nila mapalubog, targetin lang nila, patamaan lang nila at kumbaga magkaroon lang talaga ng engagement, kumbaga. Is alam niyo na susunod na mangyayari diyan. Bakbakan na naman 'yan. Wala na namang ceasefire 'yan. And ang matindi nun, Iran ang unang nagpaputok pag ganun nang nangyari, mga tol. 'Di ba? Iran ang unang nagpaputok. So sa madaling salita, sila yung sumira doon sa ceasefire o sila yung sisira sa ceasefire kasi ang ibig sabihin ng ceasefire kasi 'di ba tigil putukan. No, as long as hindi naman nagpapaputok ang Amerika, nagsasagawa lang sila ng blockade, hinaharang nila yung mga port, hinaharang nila yung mga barko, yung mga oil tanker, 'di ba? Kasi ang layunin daw nila is para mahinto, mapigilan ang Iran na kumita gamit yung mga toll daw na ibinabayad ng mga barko dito sa Iran. So yun ang pinipigilan ng Amerika ngayon. So hindi sila nagpapaputok, 'di ba? At hindi rin naman nagpapaputok tong Iran. Pero kapag once isa sa kanila ang unang nagpaputok, yun yung sisira sa ceasefire. Halimbawa, Amerika nagpaputok, so Amerika sumira sa ceasefire. Kapag Iran ang naunang magpaputok, Iran ang sumira sa ceasefire. So mababaliwala ngayon yung mga negosasyon nangyayari. Wala na nga nangyari doon sa first negotiation 'Di ba? So inaasahan magkakaroon ng round 2. At sa isang post ni US President Donald Trump, gusto ko lang ipakita sa inyo mga tol, ayon dito sa GMA News, sabi ni US President Donald Trump, Iran has agreed to hand over its enrichment uranium supply. So ibibigay daw ng Iran itong itong stockpile nila, itong supply nila ng enrichment ng uranium, enriched uranium. So meaning, may posibilidad na talagang magkaroon ng deal. Sabi nga rito, there's a very good chance we're going to make a deal. Pero kung magkakaroon agad ng engagement sa pagitan ng mga militar, halimbawa magpalubog ang Iran ng barko ng Amerika, hindi pa man nangyayari tong deal na to, tuloy na naman ang bakbakan pag ganun nangyari, no? Tuloy natin to mga tol.
Iginiit din niya na walang karapatan ng Estados Unidos na maging tagapagbantay ng nasabing strategic waterway. Giit pa ni Rezai, ang pagpapatuloy ng ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa mga puwersa ng Amerika. Pero just to be fair, wala rin naman sigurong karapatan ng Iran para isarado itong Hormuz, mga tol, kasi strategic waterway nga to, di ba? Sa mga puwersa ng Amerika. Sa kabila nito, inihayag ng United States na nananatiling epektibo ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran. Ayon sa Pentagon, mahigit 100 naval vessel na ang napigil at pinabalik matapos bigyang babala ng US Navy. Our 13 ships have made the wise choice of turning around. And as we continue to hold this blockade at the order of the Secretary and the President, any vessel that compares to comply with our instructions will be dealt with accordingly. Ayon kay Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Kane, posibleng masaklaw ng boarding at seizure ang mga hindi susunod sa ipinatutupad na blockade. Iginiit din ito na handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Ibig sabihin ng boarding at seizure, mga tol, kapag hindi ka sumunod doon sa inuutos ng halimbawa nitong naval o navy ng Amerika, no, pwede silang umakyat doon sa barko na yon at hulihin yung mga nandoon at siguro kumpiskahin, aagawin nila, kukunin nila yung barko na yon, mga tol. Hindi nila pasasabugin, mga tol, hindi ganun, 'di ba? Pwede nilang kumpiskahin at pwede nilang akyatin yung barko na yon, mga tol, na hindi susunod kapag halimbawa sinabi ng Amerika, bumalik ka. Hindi ka pwedeng dumaan, bumalik ka. Kapag hindi ka sumunod at nagtuloy-tuloy ka, pwede ka nilang akyatin dyan at kunin yung barko. No? Yun ang banta ng Amerika. Ng puwersa kung kinakailangan. Sa ulat ng Pentagon, mas pinipili ng mga barko na sumunod upang maiwasan ang posibleng komprontasyon. Siyempre, wala naman silang panlaban oil tanker sila Wala naman silang sundalo para lumaban Aatras talaga sila. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. So pag talagang kinakailangan, gagamitan na nila ng puwersa, no? Samantala, nilinaw ng United States na hindi mismo ang Strait of Hormuz ang nilagyan ng blockade, kundi ang mga daungan at baybayin ng Iran. Layunin nito na putulin ang supply at kalakalan ng Iran sa dagat. Ayan, so paglilinaw ng Amerika, hindi mismong Strait of Hormuz ang nilagyan ng blockade, kundi yung mga daungan lang daw, mga Iranian port. So meaning, hindi kanila haharangin kung halimbawa papunta ka sa isang port dyan na hindi naman sa Iran, no? Kung sa ibang bansa ka pupunta. Pero kung sa Iran ka mismo manggagaling, sa Iranian port ka mismo maggagaling o magpupunta, haharangin ka. Kaya sakop nito ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat na papasok at palabas ng mga daungan ng Iran. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Yun, so malinaw yun. Kaya nga ang unang-unang isa pang mga tinamaan dito, mga tol, yung China. No? Kasi talagang dun sila kumukuha ng energy nila. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. Patuloy namang minumonitor ang mga vessel sa rehiyon upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng blockade. Kabilang din sa target ng operasyon ang mga sasakyang pandagat na pinaghihinalaang sumusuporta sa Iran kahit nasa labas ng Hormuz. Noel Polyarco. So malinaw yon, mga tol, no? Hindi naman yung mismong Strait of Hormuz daw, ayon sa tagapagsalita ng Amerika, ang mismong hinarangan nila. Kundi yung mga barko lang daw na papunta at galing sa Iranian port. Okay? So halimbawa kung ikaw ay galing sa ibang
port dyan na hindi naman sakop ng Iran. For example, galing ka dun sa kung ano man yung port na nandoon mga tol, hindi ko kasi kabisado eh. Kung ano man yung mga port na nandoon pero hindi sa Iran, pwede ka makadaan. Kasi namomonitor nila yan mga tol eh. Iba na technology ngayon, hindi kailangan na sundan ka talaga mismo kung saan ka pupunta. Mamomonitor yung barko mo mga tol, no? Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng reaksyon ng inyong komentaryo. Kung sakasakali, no, totohanin ng Iran, itong banta nila, magpapalubog sila ng American ships. Alam nyo na kung anong susunod na mangyayari dyan.